Hindi pa rin matapos-tapos sa mga problema sa mga padalang balikbayan box, ang reklamo ng ilang OFW ang mga pinaghirapan nilang padala. Kung hindi man ninanakawan, hindi raw nakakarating sa dapat na padalhan. Nakatutok si Lealdo. Nakasanayan na ng maraming Pilipinong nasa abroad ang magpadala ng balikbayan box sa mga kaanak dito sa Pilipinas. Gaya ni Jacqueline Bituin Espiritu na lagpas isang dekada ng nasa Amerika. Gusto mo rin ma-experience nila yung mga na-experience mo dito, natitikman mo dito, nagagamit at nasusuot mo dito. Pero ang mga huli niyang padalang kahon, inabot daw ng halos 4 na buwan bago na-deliver. May mga nawawala pang laman. May nawawala mga cologne, candies, kuminsan. Yung ipapadala mo doon, by the time that they receive it, bulok na yung goods. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang pilferage o pagnanakaw sa balikbayan box, loss, non-delivery at pagkasira ng mga padala ang karaniwang mga reklamong natatanggap nila. Kaya para maprotektahan ng DTI at iwas aberya, tiyaking accredited ng ahensya ang forwarder. Makikita sa DTI website ang listahan ng mahigit 700 accredited freight forwarders. Ang foreign freight forwarders na pinagpapadalan po ng ating mga kababayan sa abroad, kinakailangan po meron ditong local foreign agents o local foreign freight forwarders. Ideklara raw ang nilalaman ng balikbayan box, gumawa ng listahan at ibalot ng maigi ang kahon. Maaari ring magbayad ng insurance. Tandaang hindi pwedeng commercial quantity ang nilalaman ng kahon. Hanggang 150,000 pesos ang halaga para tax-free. Ano naman yung pinagbabawal talaga? Currencies o kaya mga cheque, firearms, ammunitions, explosives, mga alahas, hindi po pwede yan. Prohibited drugs and other substances, pornographic materials, pirated products, plant seeds and plant materials, and any foodstuff that are not in cans, sealed packages, or in bottles. Mula Enero, nasa 78 na ang bilang ng mga reklamong natanggap ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau kaugnay ng mga balikbayan box. 68 dito ang hindi nakarating sa mga may-ari. Noong 2016, umabot sa 121 na mga reklamong natanggap ng DTI FTEB. Sa mga may reklamo, maghain ng written complaint sa DTI FTEB kasama ang supporting documents gaya ng mga resibo at packing list. Ang freight forwarders na mapatutunayang lumabag sa mga patakaran ng DTI, maaaring pagbayarin ng administrative fine na 50,000 pesos at pwedeng makansela ang accreditation. Leigh Alviz, Nakatutok, 24 Oras.